Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Welcome to brunch. It's a Tuesday morning. It's a fine Tuesday morning so far. Fine ba talaga? Well, yeah, it is. Because so far naman, di ba, light lang ang rain, at least dito sa area natin. Oo, I don't know pero sa area ng ibang tao. Di ba? Pagdating sa mga usapin, sa mga issues ng bayan, Ay, sa it's not mga a fine balita, morning. it's not a fine morning. But Because whatever this it is, is actually the fourth day na Oo. nandoon ngayon ng mga pulis, no, sa Davao, sa KOJC compound para hanapin nga si Pastor Apollo Kibuloy. Today din, magkakaroon ng Senate hearing at doon natin unang makikita kung magsasalita nga ba ang kapatid ni Alice Go. Although ang daming issues na kinakaharap ang bayan natin, na medyong stressful, it's still wonderful, and that's why I said it's a fine morning. It's wonderful to be alive today. Thank you, Lord. Okay, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Oh, yun, Ayan. tulad ng ating nga nabanggit kanina. Ngayon, today, di ba kasi is the hearing? Yes, sa Oo, Senate. sa Tapos Senate. mamaya, baka ipakita natin sa ating mga brunchies, sa mga kapatid natin, yung magiging simula ng hearing. Correct. Tulad ng aking nabanggit kanina, dito natin malalaman kung magsasalita nga ba, ano ang maaaring sabihin ng kapatid ni Your Alice Honor, Go. Supposedly, I, allegedly kapatid ni Alice Go, kasi sinasabi ni Alice Go, di daw niya kapatid dito. Pero based dun sa mga dokumento, let's Your see. Honor, I invoke my right against self-incrimination. Or baka tumawag ng baka magpakiusap ng executive session. Or, Your Honor, hindi ko po alam. Hindi ko po maalala, Your Honor. Oo. Yan, no? So, yan, naabangan po natin yan. And of course, later on, kung meron pa tayong oras, syempre, kukumusahin natin yung mga mobile journalist natin, si Evan at saka si Mary Monreyes doon sa Davao City, kung saan nagaganap nga yung paghahalughog ng mga pulis Sa doon hearing naman, sa KOJC compound. Sa hearing naman, si Cassandra is, lawyer niya is... Excuse me. Allergy po yan, ha? Ang lawyer po ni Cassandra Ong si Topacio, Ferdinand Topacio, na hindi pa daw niya nakakausap afterward. Tapos ang lawyer naman ni Sheila Guo, Ay, si Attorney Stephen na lawyer David. din ni Alice Guo, na hindi daw magkapatid yung Hindi daw sila magkapatid, pero para sila ng lawyer. Para sila ng lawyer. Doesn't follow naman daw. Pwede naman daw para sila ng Baka nag-recommend lang si... Oo. So, yun nga sinasabi ni Attorney Topacio doon regarding this hearing. Hopefully, makausap niya bago magsimula ang hearing itong kanyang kliyente na si Cassandra O, dahil yun ang kanilang nirereklamo. Nung nakuha nga daw ng Bureau of Immigration, diniretso sa NBI, ay pinagbawalan daw ng Si legal Cassandra counsel. kahit wala pa daw cases pending. Yes. Kasi she has a valid passport. She exited the Philippines properly. Hindi siya sumunod kanila Alice at Sheila na Yes. walang record of leaving the Philippines. She went to the proper immigration channels naman. Oo. So there's no case against her regarding sa immigration. Actually, yesterday din, si Attorney Topacio naman, nagkaroon ng parang press conference yun. Nagpakita siya ng mga litrato. Yung kay PBBM. Itong litrato na to, kasama doon si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, and other officials, at saka iba pang mga, siguro, ni Cassandra Ong, Alice Ong. Nandoon nga doon, Alice Ong. Cassandra Alice Go. Ong, at saka si Sheila Guo. So sinasabi niya na kaya daw namamayagpag ang illegal pogo dahil yun daw nandun sa pig. So di parang inamin na rin nila na illegal pogo talaga sila by Anyway, saying that. But we have so much to tell you let's about move on this muna. Senate hearing. Mamaya papakita natin sa kanila. But today, of course, muntahan muna natin. Yun na nga. Yung Sinasabi sa... ko, hindi Oo. mo- Di ba tapusin mo din ako? Your Sige, Honor. go. Oh, Your Go na. Honor. Go, Then, Ma'am. let's move on to our situationer po. I think this is in Davao City. Okay, let's move on. Kasi... Starting our countdown with day 4 of looking for Pastor Apollo Kibuloy. 18 members of the Kingdom of Jesus Christ were arrested during a dispersal yesterday. Let's get to know more about this with mobile journalist Evan Tarinque live from Davao City. Evan, thank you for joining us. Bakit daw inaresto ang mga KOJC members kahapon? Yes, Diego, yung mga inaresto na KOJC members kahapon, sila yung nagkaroon kasi ng yung medyo makalat kasi yung dispersal na nangyari kahapon. Kaya nagkaroon ng
Naglabas ng force, nilabas ng police yung kanilang force para lang medyo makontain nga itong dami ng tao at para nga matigil nga yung kanilang prayer rally dito kasi ilang beses na silang sinabihan na itigil na dahil nga doon nakakaabala na ito sa daloy ng trapiko dito sa Davao. Pero ngayon, Evan, kamusta yung sitwasyon dyan ngayon? Meron din bang mga supporters pa rin ang kumbaga magrarally dyan sa tapat ng KOJC compound? Tell us more about it. Okay. So Angela, andito tayo sa harapan So pwede natin actually ikutin. No, ipaikot na lang natin. Andito tayo, bigyan natin ng situationer. So ito ngayon yung sitwasyon dito. No? Investigate Medyo- this particular matter Medyo covered wala by your nang, privilege speech last wala nang August masyadong 19. miyembro That, or if I'm not supporters. mistaken, Pero with kanina the may date, naabutan pa tayo around 4 concerning p.m. the No? Wait Ano lang, yung hold mga on group- Wait lang, Nag-o- Evan, okay. Pumapasok Kasi yung we're here, double audio. oo, naririnig natin ngayon yung Okay na, okay hearing na ata. kasi. Sige, go ahead, Evan. Okay. So ito yung situation ngayon dito no sa may harapan ng KOJC compound. Makikita natin wala na yung mga supporters or miyembro nitong KOJC medyo wala na masyado makikita no. Kaninang umaga napakarami dito no, yung mga dito na natulog sa harapan no. Yung iba naman zumalok kanina kasi every morning meron silang dasal around 4 a.m. Okay. So kanina talaga medyo dagsa yung tao dito. Diego? Yes. Evan, I heard that sabi ni Colonel Jean Fajardo, no, right now, medyo they're focusing on a specific area. I think, correct me if I'm wrong, I think it's a school. Tapos feeling nila, they have a feeling that the heartbeat na nakikita nila by the new equipment that they have is detected under the school. Tama ba yun? Ang problema lang, hindi nila alam saan yung access into that bunker, supposedly under the school. Actually, Diego, kanina nagkaroon ng nagkaroon ng pa-press con itong yung legal counsel ng KOJC no at sinabi nga nila around 4 a.m. daw this morning gina-jackhammer daw isang parte ng eskwelahan pero yun nga nahihirapan kasi sila i-confirm dahil sila daw mismo sa loob hindi daw pinapapasok para makita kung ano talaga yung gina-jackhammer sa loob ng eskwelahan. Diego? I'd like to clarify kasi sabi ni Colonel Jean also na nag-barricade daw ang mga ibang KOJC members inside the school kaya medyo nahihirapan daw ang mga police natin to enter the school premises. So Diego, papasok kasi nitong compound, no, dadaan ka talaga sa ilang members. No? Ako, I tried pumasok kahapon pero meron talagang nangaharang sa loob. No? Pero in terms of naman yung sa loob ng eskwelahan mismo, hindi natin na-confirm kanina nung sa press ko ng kanilang legal counsel kung ano ba nangyayari. Ang sinasabi nga nila is sila mismo, yung nasa loob mismo daw ng eskwelahan ay hindi nila nakikita yung mismong nangyayari doon sa jackhammer nga daw kaninang alas 4 ng umaga. Okay, Diego? okay. Oo. Evan, tanong ko lang din kasi iba-iba yung marami daw entrance at saka exit dyan, di ba, sa buong compound ng KOJC. And we've seen a lot of footages yesterday, mga videos na dun sa ilang entrance na yon ay may mga police. No? Can you tell us more about it kung may mga, ngayon pa rin ba, may mga nagpupumilit na mga members ng that religion na pumasok at labas doon sa area? Kamusta ngayon ang sitwasyon doon ngayon? Okay, so Angela, ito medyo malapit na kasi tayo sa harapan ng isa doon sa gates dito sa may kung kanilang compound. May kita naman natin ito, andito pa rin yung damang-dama pa rin yung police na visibility dito. Actually, ito yung mga monoblock chairs na pinag-estayan ng ilang mga miyembro, no. At sa likod naman nitong itong barricade ng police na to, yung ibang members hindi na talaga pinapapasok. Yung iba para makadaan lang sa daanan nito, hinihingan nila ng ID. And Yes, Angela. yeah, ilang porsyento na daw, kung meron kang impormasyon, Evan, ilang porsyento na daw ngayon ng mga pulis, ang otoridad, doon in terms doon sa kanilang paghahalughog diyan sa loob ng KOJC compound? Angela, in terms of percent, actually, ito galing to sa KOJC, no? Binigyan nila tayo ng numbers kanina. Sabi nila, Sabado pa lang daw nahalughog na daw ng pulisya itong kanilang compound, no. Saturday morning pa lang daw. Pagdating nga daw ng alas 3 nagpapahinga na daw yung ibang mga pulis. No, pero hindi pa natin nako-confirm sa pulisya kung
gano'n na ba talaga karami or gano'n na ba yung data or gano'n na karaming buildings yung kanilang napasok dito. Kasi Angela? 42 structures daw yan, 30 hectares, di ba? So, I doubt na isa-dalawang araw ay matapos nila yan. Oo. Di ba? Oo. Kasi nung Saturday, Evan, parang ang sinabi nila, nung sinabi ng KOJC leadership, tapos na sila. Sabi naman ng police, hindi. We're not even close. Halfway there. Halfway there. We're at 1/4. Anyway, Evan, I'd like to ask, no, aside from sa loob ng compound, do you see other policemen stationed strategically? Kasi sinabi ng PNP, they're looking at access points or exit points na possibly kusan connected daw ang bunker nito. So Diego, di sa loob nga, medyo hirap nga yung access natin sa loob. Pero kanina nakausap nga natin na yung kanilang legal counsel na they're making or pinag-uusapan na nila kung ano ba yung possible ways na pwede makapasok yung media sa loob. Yun nga yung inaantay naming update within this day, no? Baka within this day makapasok na kami. So in terms of access naman pa Diego, dalawa kasi yung access points na medyo nandito sa harapan, no. Etong nasa main gate, saka yung dun sa may likuran, andun yung kanilang dome. So yung dome na yon, medyo may maliit na daanan doon na pwede nga daanan talaga ng sasakyan at ng tao. Pero ito talaga yung kanilang main gate. So in terms of entry point, yung dalawa, yung isa talaga sa pinaka effective na pasukan. Kahapon naabutan namin nga yung supposedly panghaharas ng ilang mga miyembro kay Merrimon Reyes dyan sa lugar na yan sa Davao City. Ikaw ba, meron ka bang na-experience sa ganun? At diba, kamusta yung kalagayan nyo dyan? Yes, Angela, fortunately kami hindi naman ako physically naabutan ng gano'n or ng pananakit. No, usually kasi ang nangyayari sa amin dito is pinagsasabihan, sinisigawan kami, no, kinukutya kami na they are telling us na we're biased daw, hindi daw namin buong nakakwento or buong nakikwento yung storya, no. Kanina naman nag-sorry naman yung kanilang legal counsel na hindi nga dapat hindi nga appropriate yung ganitong actions, no. Pero sinabi rin nila na kasi daw bugso daw ng damdamin, no. Yung bugso daw ng damdamin hindi daw talaga mahirap daw pigilan. Angela? Kumusta naman yung mga ibang residente dyan na hindi naman mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? How are they adapting to this situation? Yung mga eskwelahan, yung ibang mga establishments? Can you tell us more about it, Evan? Yes. Angela, yung ibang residente actually dito medyo nahihirapan na in terms of pagbiyahe. Kasi nga, itong mismong daan na to, itong CP Garcia Avenue, itong CP Garcia Highway na to, isa kasi itong National Highway, no? So maraming sasakyan talaga yung dumadaan dito. And yun nga, kanina nabanggit natin, meron kasing village dito sa tabi. Itong part na to may village dyan, maraming bahay. So residential areas So ang iba kailangan talagang dumaan dito para lang makapasok dito. At yun nga, yung hinihingan nila ng ID para naman makapasok sila at makadaan sila dito. Nasubukan mo ba, Evan, tanungin yung mga pulis dyan kung pwedeng pumasok ang media para makita yung ginagawa? Okay. Actually, pwede naman tayo makapasok dito. No? Eto, pwede tayong pumasok dito. Ang hindi lang tayo, wala lang tayo access yung sa mismong loob nung etong kanilang compound. Pero kanina, makikita mo, ito makikita naman natin, may mga police mobile pa rin na nandito pa rin, naka-station pa rin yung ilang mga PNP personnel dito. No, tapos ito yung sinasabi kong residential area. Paglagpas mo lang doon, may gate yan. Ito, may isa pang gate dito. Yan yung residential area na kailangan talagang lakarin na lang ng mga residente para lang makapasok dyan. So ito naman yung main gate. Ayan, makikita natin may mga riot shields pa rin na nakalatag dyan at may mga pulis pa rin nakabantay dyan sa gate na yan. Angela? Evan, kasi sabi ni Colonel Jean also, nagbawas din muna sila as compared sa first day ng pagsaserve ng arrest warrant nung Saturday, nagbawas daw sila. So visibly ba, nakikita mo, mas kukonti na rin ang mga forces na nandyan? Do you have exact number? Ha? Do we have exact number of... No, basta sinabi lang ni Colonel Jean, binawasan na daw nila from that original 3,000. Yes, Diego, no, ramdam naman yung pagbawas ng dami o yung police visibility dito. Yun nga kasi mas na-control na nila yung areas. No? Yung mini-maintain na lang talaga actually nila yung mga dumadaan mismo na mga tao dito.
Pero kanina may nakuha tayo kasi nga numbers kung gaano nga karami, around 600 yung nakadestino ngayon simula kagabi. okay. So, around 600. Pero we're still confirming that kasi nahirapan na rin mag-confirm yung ating yung PIO, yung PNP-PIO dito. Alright. Diego. Alright. Thank you, mobile journalist Ivan Terinque. We'll keep in touch with you. Stay safe. So far ngayon, nakita naman natin So, medyo from- kalmado. Yeah, and ang from- walang tension dun ngayon dun sa area na yun. From 3,000 to 600 na lang ang 2,000 ang alam ko. Ang alam ko 3,000 ang sinabi sa akin. Kasama na daw yung securing force, yung riot police, and yung search party. Oo. So, I understand naman kasi yung iba sinasabi na hindi talaga po pwedeng makita natin yung pinaka-operation ng police. Yeah. 'Di ba? Pero kasi ang nangyayari yung ibang mga galaw din ng pulis na nami-media din at sila din naman na nagsasabi, 'di ba? Para baka daw kasi magkaroon ng problema doon sa What I wanted operating procedure. to ask nila. also, Evan, pero hindi ata na Evan was talking about yung access points kasi ng Kingdom. Ang sabi kasi ng PNP, they are looking at access points from the bunker. Because the bunker daw is connected to several exit points. Pati sa Oo. airport. So, but they're not sure yet. But iba saying possible connections ng bunker, may mga nakastation na daw na police. Yes, even doon sa airport, 'di Yes, ba? to Oo. ensure na wala ngang daanan or pwedeng way na makatakas daw si Apollo Kibuloy in case na oo. nandyan nga daw siya sa bunker. Ang sinasabi nila 30 meters deep. 30 Diba? meters Yung deep ang nakikita bunker. nilang Yes. yung bunker na merong heartbeat At doon. that's why they have a very good reason to believe that it is him daw. It's because yung informant nila said he is in a bunker. And when they checked out sa area na kung saan tinuro ng informant, may heartbeat nga doon. Diba? So, yun lang nga, di cannot see yung, syempre yung face, but definitely may tao sa 30 meters deep sa bunker na yan. Hindi lang nila mahanap yung entry point. Oo. At hindi naman daw yun, kasi sabi ng ibang mga miyembro, baka namang daga No, yung mga Hindi scanner daw na to eh. doesn't detect Oo. heartbeat. Live talaga. For humans. Oo. Oo. Pero yun, nangaabangan natin dun sa iba pa mga pangyayari dyan sa KOJC compound. Babalikan natin later on yung ibang nating mobile journal na nakadistino For more dyan. updates, yeah. For more updates. Pero yun nga sinasabi ng iba yesterday, may mga supposedly fillers na daw, surrender fillers mula sa kampo ni Pastor Apollo According Kibuloy. sa PNP. But, dininay po yan ng kanyang Company. legal counsel. Oo. Tignan na lang natin. Ito na sila, iba-iba ang kwento nila. Oo. Sige, antabayanan niyo pa po. Hindi pa po dyan nagtatapos ang istorya natin tungkol nga po dito sa nangyayari dyan sa Davao. But Yep. let's move forward na with our countdown. On our top 9, over 100 supporters of Kibuloy held a protest at the Liwasang Bonifacio in Manila. The protesters claimed that the police manhunt against the fugitive pastor is an overkill and should be stopped. They also called for the resignation of President Bongbong Marcos and showed support for Vice President Sara Duterte. Among those present was former presidential spokesman Harry Roque, who was recently cited in contempt by the Congress. Hindi lang po ito laban ng KOJC. Laban ng sambayan ng Pilipino po ito dahil kung malalabag nila ang karapatan ng KOJC, mas lalo nilang lalabagin ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Ilang mga supporters daw yung kanilang mga nagkalat kasi sa social media Yeah. din yung mga panawagan ng ilang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy na mga nandito sa Maynila at to gather there to show their support and yun nga yung kanilang mga panawagan na BBM resign. Anyway, ang sabi naman ng PNP, hindi po ito laban sa KOJC. Malinaw po ito. We're looking for Pastor Apollo Kibuloy, who is the known leader or head, punong ministro or whatever you call it, sa KOJC. Sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, they just want the rule of It's law. not politically motivated. They want the rule of law na umikot lang. To take its course. Oo. Okay? Yes, boss. Bakit? Yes, boss. Bakit? Hindi, Bakit ka bigla wala may lang. yes boss dyan? Ayoko Pero- mapunta sa bunker eh. Ay, wag. Oo. Sige, let's continue with our countdown. At our 8th spot, Executive Secretary Lucas Bersamin rejected allegations that the hunt for Pastor Apollo Kibuloy is politically motivated. Bersamin insisted that Kibuloy must face the charges filed against him under due process. Kibuloy is currently facing sexual abuse and human trafficking charges.
Bersamin refused to comment on Vice President Sara Duterte's recent statement against President Bongbong Marcos in connection to the ongoing manhunt. The law must take its course. Being answerable to the law must take its course. Meron namang process dyan. Ayan nga yung sinasabi natin kasi sinasabi ng mga, of course, supporters ng kabila ay politically motivated daw ito dahil nagkakaaway-away na nga. Di ba yung kampo ng Marcos versus the Duterte at alam naman natin ang talagang supporter din ng Duterte family. Kasama nila yan si Pastor Apollo Kibuloy. So, kaya sinasabi nila baka daw politically motivated ito. Pero let's focus on the case. Yun ang sa akin. Diba? Ano ba yung kaso dito? Ano ba yung bakit ba siya may warrant of arrest? Yun ang tignan natin. Oo. Kung nagagalit kayo sa politically motivated na ina-accuse nyo and yet, kayo po ang nagbabahid na may politics involved by asking the president to resign. Kung baka sinasabi ng lahat, wala namang kinalaman ang executive department dito. It's just that the police force, the PNP, is enforcing the order of the court. Oh. And you know naman that the executive branch has no control over the decisions made by the judges. Na independent Ngayon, kung usapin judges. ng overkill yan at usapin ng human rights, hopefully we can talk to someone regarding But the that. Human diba? Rights Commission on Human Rights already spoke na hindi naman overkill yan given that Gano'ng the person kalaki? Even the IBP sinabi. given that the person they're Double trying to check. arrest has followers who hindi mo naman makontrol all of them Di ba thousands of followers na hindi mo makontrol kasi yung bugso ng damdamin. Yung reporter nga natin napukpok Tapos nag-sorry na lang kasi pasensya na bugso ng damdamin. So yan ang iniiwasan ng police. Oh. Kaya sila madami to secure their safety because hindi mo alam ang bugso ng damdamin ng mga taga doon na KOJC. Kaya nakalimutan ko dun sa rally, nakalimutan ko sabihin yung nagba-viral, yung kadiliman, kadiliman, laban sa kadiliman. Kadiliman laban sa kasamaan. Laban sa kasamaan. Ay, Mali pala. nagalit si former spokesperson Roque, nagalit. Hindi mo nagalit. Tuloy. Parang nagulat. Sabi niya, kabutihan. kabutihan. Oo, naguluhan tayo lahat doon. But of course, tulad natin na bagit kanina, wag po kayong aalis. Dahil, syempre, hindi pa po natatapos doon yung ating mga update tungkol nga po dun sa nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ compound. Kaya, wag po kayong aalis ha. But before that, coming up, the Health Department confirms the local transmission of Mpox in the country. What could this mean? And it's day 4 of the manhunt against fugitive priest Pastor Apollo Kibuloy. And let's get to know the latest on the ground in a few. We're just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. Hindi pala priest. Sorry. Good morning. You're still watching brunch here on One News. You're still brunch here. You're still brunching here. Oh, You're wait. still watching brunch. I have to take off my glasses kasi Bakit? yung yan. Okay. Ano? Now we have Ralph Domingo saying nangangamoy top 2 ang tandem ni Go at Kibuloy. Let's see. course. Sam Pokemon Go, good morning daw. Sobrang traffic sa street nila since 7:30-ish. Now po may pila ng car sa labas. Number 1 daw niya ang harassment ng KOG members sa media. Si John T, pwede na daw. Ay, wag to basahin. Bad yan. Good morning daw kay Gary Field. Ang daming mainit na ulo. Perwisyo at pabigat sa taong bayan ang nangyayari daw doon. Okay, batiin ko lang itong mga nasa YouTube, si Ronald Macstay, si Mark Santiago, Leonie Valdesoto, Oscar N, Gary Field, Gary Co, yun. Tsaka Tita Daisy and Tito Nag. Correct. Laging nanonood. Good morning. Good morning. Let's continue with our countdown. Yan, maiba naman tayo ng konti sa usapan. Going to our 7th spot is Carlos Yulo. The double Olympic gold medalist is now mandated to pay taxes for the prizes and gifts he received for his historic achievement in the Paris Olympics. Oh, he is not mandated, ha? Not mandated. The Bureau of Internal Revenue, or BIR, explained that the Golden Boy is exempted from paying tax under the amended National Internal Revenue Code.
It is stated in the code that all prizes and awards granted to athletes in local and international sports competitions are exempted from income tax. Yulo has received over 100 million pesos of gifts and cash incentives after nabbing 2 gold medals in Paris Olympics. So, Hindi siya tax-free ang mga nakukuha po ng ating mga atletang Pinoy. Hindi lamang po si Carlos Yu. all of them, all of their prices. Okay, let's Okay. move on. Coming in at top 6, the Makabayan Coalition names 3 more Senate candidates for its 2025 slate. These are Jocelyn Santos Andamo of Filipino Nurses United, Modi Floranda of Piston, and Mimi Domingo of Kadamay. They joined the initial list of Makabayan bets, including Congresswomen Franz Castro and Arlene Brosas. Makabayan co-chair Liza Masa says they aim to amplify the voices of Filipinos from various sectors. Para magsulong ng bagong politika, panahon na para itakwil yung boses ng ilan lang naman na matagal na nandyan sa Senado. Yan. Sa listahan na yan, Usually nakikita naman ko. sinabi na nila yan eh. Actually, nakikita kong noted name dyan. Si, Teddy Casino. Aside from that, si Franz Castro. Yes, of medyong, course. yun may chance sa grupong yan. Kasi medyong she's been on the news recently and medyong positive ang feedback ng ibang So, tao yung sa sabihin, kanya. walang tsansa yung mga... No, I'm nasa- saying noted. Of course, Teddy Casino has always been there naman. You have Modi Floranda sa transportation, Pasang Mazda. Pasang Mazda transportation sector. It's just that recently kasi si Franz Castro was on the news. So dami. Sabi nga nila, basta daw kailangan daw nagbubudots ka, tsaka nagsasayaw ka, tsaka action star, mananalo So ka sa sad naman to Senate. think Pero na hindi, yan of ang course. basis for... O yan ang sinasabi nila representante sila ng mga marginalized sector. Or not just marginalized, but also yung mga alam natin na talagang nangangailangan ng tulong, na kailangan ng batas. O bakit? Patayin kita ng mic. Kasi, Your Bakit? Honor, you are infringing on my right to speak. Kala mo siya, hindi You niya are ako pinuputol. Cutting me off while I talk. Next na tayo, next. Okay, next. Moving over now to our top 5. The Health Department confirms 2 new cases of Mpox in the country. That brings the total number of Mpox cases to 12 with 2 active cases. The 11th patient is a 37-year-old male from Metro Manila, while the latest patient is a 32-year-old male also from NCR. Both of them admitted to having close, intimate, or skin-to-skin contact. With this, the DOH says there's already a local transmission of Mpox in the country. Nako, dalawa. Kaya nga kahapon kausap natin si DOH spokesperson, 'di ba, yung mga ibang local unit, 'di ba, Yeah. na nagde-declare kaagad na merong suspicion. Wag daw agad-agad para kailangan natin malaman muna kung talagang, 'di ba, ma-test at saka natin sasabihin ay dalawa. Remain calm. Ngayon dalawa na eh. Oh, 'di ba? So, ingat-ingat na lang po tayo Remain dun sa mga calm. guidelines na mga binigay po binibigay ng DOH. Yan po ay ating dapat laging inaalam at gagawin, ha? Okay na? Alright, okay na. Let's Move continue on. with our countdown. Ito yung pinag-usapan natin kanina, Angel. Sa top 4, ang umano'y laban ng kadiliman at kasamaan ay kabutihan pala daw. Former presidential spokesperson Harry Roque urged the public to join him in ousting President Bongbong Marcos. In a Facebook Live, Roque claimed he is being politically harassed by the administration after he was cited in contempt in Congress. He said he will be on EDSA every Friday as a protest against Marcos. Dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan! Members of the House of Representatives said Roque might be cited in contempt again because he is urging an uprising against the government. House Quad Committee Chair Representative Ace Barbers also rejected Roque's claims of being politically harassed.
Medyo parang siguro bawasan ni Attorney Harry Roque yung paniwala na napaka-importanting political figure niya para sikilin yung kanyang freedom of expression. The fact remains that sagutin nyo yung mga tanong ng mga kongresista dito sa Quadcom. Parang it's not all about you. Parang ganun no? Ito lang ako sa former Secretary Harry Roque. Laban sa Kasama. ng mga tao. Nagulat din siya parang, teka, take two. Oo, yan yung pinag-uusapan natin kanina. Si Mina Benales, tawa nga ng tawa dyan Sige. Naalala ko lang si Family Guy. So. Let's continue with our countdown. Coming in at our top 3, Sheila Go and Cassandra Ong are set to face lawmakers today for a hearing on illegal pogos. Here's the report. This photo has gone viral on social media. It shows President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and other personalities. They are with Cassandra Leong. Her lawyer, attorney Ferdinand Topacio, says Ong confirmed the authenticity of the photo. This picture may hold the clue as to why POGO operations, especially illegal POGO, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Among those in the photo is Special Envoy to China Benito Techico. He says it was captured back in 2020. Techico clarified, though, that President Marcos has no connection with illegal POGO. Ang ating presidente naman ay pinayagan naman ho. The typical, sa Japan nga ho, kung nagta-travel kami o sa ibang bansa, kahit sa mga wet market, pag may nakakakita po sa amin, nagpapapicture din. So, yun lang po, ganun lang kasimple, ang storyang po yun. Ong was arrested in Indonesia and is now under the custody of the House of Representatives. Meanwhile, her companion, Sheila Go, the sister of dismissed Mayor Alice Go, has been detained at the Senate. They will face the lawmakers today. Senator Win Gatchalian says they should admit all of their involvement in Pogo hubs in Tarlac and Pampanga. So, mas maganda pang sabihin nila kung paano nabuo itong Pogo Hub sa Porac, paano nabuo itong Pogo Hub sa Banban, paano nakapasok dito si Alice Guo at ang kanyang pamilya, paano nila nakilala itong mga sindikato, kasi obviously sindikato rin yung mga nagpuslit sa kanila palabas ng Pilipinas. As for Alice, her lawyer attorney Stephen David says she already indicated her intent to surrender but Nag-confirm siya sa akin noong Thursday na susurrender siya. Oo, sana. Kaya lang after that, hindi ko na siya makontak. For News 5, Ria Fernandez, We Are One News. Now, in relation to that, let's now tune in with the ongoing Senate hearing. The Senate President Pro Tempore is here and is very close with the House leadership. Maybe he can make representations, Madam Chair. The subcommittee chair recognizes the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen Jinggoy. And salamat kaayo, Chair Coco, for that point, very well taken. And this subcommittee chair joins the committee chair's appeal regarding the desired presence and the invited presence of Cassandra Leong. SP Pro Temp, would you like to make an opening statement, sir? Thank you, Madam Chair. Good morning, my colleagues. We have fake Filipino citizens in our midst. These foreigners, mostly Chinese nationals, are able to apply for passports using legitimate government agencies which may have been fraudulently obtained. Using these legitimate documents, they are able to enjoy rights granted to Filipino citizens, such as rights to purchase large tracts of land, open businesses, and go in and out of our country. This issue has caused significant concerns, which raises alarm over the integrity of our immigration and citizenship processes. This is a blatant disrespect of our laws
and as we have proven in the various Senate hearings, has opened the doors to organized crime, money laundering activities amounting to billions of pesos, various scams, other illicit activities that undermine our country's stability and reputation. Nakakapagtaka na napakahigpit ang proseso sa pagkuha ng passport ng ating mga kababayan. Pahirapan pa minsan maghanap ng schedule ng passport appointment at kailangan pumila ng mahaba pagdating sa consular offices. Kung papunta naman abroad, hinahanapan pa ng ITR, employment certificate, bank statements, school records, pati pictures sa Facebook, inuusisa para lang kalaunan ay ma-offload. Paano nakalusot sila Alice Go, alias Go Huaping, Sheila Liel Go at Cassandra Leong palabas ng bansa? There can be no doubt that there are unscrupulous individuals who abetted this patent violation of our immigration laws. At ang pinakamalaking tanong para sa akin, paano pinayagan ng mga local civil registrar ang late registration ng birth certificate na hindi man lang imbestiga ng background ng mga aplikante? And based on the previous hearings of different committees of this chamber, we have seen how foreigners were able to skirt strict regulations with regard to obtaining official government documents such as birth certificates and passports. Also, the issue of the 10-year passport validity, talagang gamit na gamit ito dahil just imagine 10 taon silang may illegal Filipino identity. Furthermore, who didn't the Bureau of Immigration immediately arrest Alice Go for violation of the immigration law, for faking her identity when the NBI had already testified here in the Senate that this lady is a Chinese national? We have to put an end to this menace. I also submit that DFA should have immediately canceled Alice Go's passport when the NBI testified in the Senate that she is a Chinese national in possession of a Philippine passport. Thank you, Madam Chair. Thank you, SP Pro Temp. Yes, Sen. Sherwin? Madam Chair, just to reiterate the appeal of our good minority leader, Senator Coco Pimentel, and just to spread into the records and remind the body that on June 26, during our June 26 hearing, subpoena was issued against Cassandra Leong for not showing up not showing up during the hearing, and when we invited her during the previous hearing. On July 10, she was cited for contempt for not again showing to the hearing, and that's why she has a pending citation for contempt here in the Senate. And we once again appeal to our colleagues in the House, since the agreement was so that both chambers will be given a chance to field their questions to the resource persons. Ms. Cassandra will be allowed to participate in the Senate hearing. So just to put that and spread that into the records. Thank you, Sen. Sherwin. Very welcome. Sige po, kung maaring simulan yung pagtatanong sa NBI kay Director Santiago, sir. Gaya ng naalala nyo siguro, ako po'y sumulat ng letter sa inyong tanggapan, humihingi po ng update dun sa manhunt nyo noon para kay Guo Huaping. And then just a few days later, nakatanggap po ako ng impormasyon na wala na nga siya sa Pilipinas. At ito nga po, gaya ng pinaalala ni Chair Coco, ang isiniwalat ko sa isang manifestation nitong August 19th. So, ang tanong ko po sa inyo, kailan po ninyo nalaman ng NBI na wala na sa Pilipinas si Alice Guo? I'm sorry. Ma'am, good morning po. Noon pong maibigay sa inyo yung information, noon po namin nalaman. Opo. So, nung bandang August, anong petsa po nga po yun? 19, sir. Ay, ma'am. 19 po, Your Honor.
Alright, August 19. Matanong ko po si Director Casio ng PAOK. Kayo po, ang PAOK, kailan niyo po nalaman na wala na pala dito sa Pilipinas si Alice Guo? Same as with the NBI, ma'am. So during the time that you were having your privilege speech, I communicated immediately with our colleagues from Malaysia, and they informed me in the affirmative that indeed she went through the immigration process on July 18, ma'am. So, pero independently, bukod pa sa manifestation ko nung August 19 na kasabay ng NBI, alam nyo na wala sa Pilipinas si Alice Guo? No, ma'am. We only knew about it during the time of your privilege speech, ma'am. Oh, I see. Matanong naman po sa DOJ. Sino pong nandito sa DOJ? Alright, so pati yung ating head ng IACATS, Yusek T. Ang DOJ po, kailan ninyo nalaman na wala na dito sa Pilipinas si Alice Guo? Sa Lunes po namin na nalaman na matibay ang impormasyon na nawala na siya dito sa bansa. Lunes, August 19 19. din. Alright, independently po ninyong nalaman na wala na siya dito sa Pilipinas? Sa Senate hearing yun din po, ma'am. So sa Senate manifestation ko rin po ninyo lamang nalaman. And sa Bureau of Immigration po, kay Comtan 5, kayo po, kailan nalaman ng BI na wala na dito sa Pilipinas si Alice Guo? Good morning, Madam Chair. Good morning, sirs. We received the information from PNP-IG on August 15 in the afternoon. So 4 days before po ng aking manifestation at nalaman ng ibang lahat ng mga ahensya, alam nyo na rin po, August 15, wala na dito sa Pilipinas. So what you are seeing right now on your screens is the hearing that is ongoing at the Senate about Alice Guo and Pogos, and of course they're trying to ascertain as to how Alice Guo was able to exit the Philippines and bakit delayed ang mechanism of reporting, ano yung corridor na dinaanin ni Alice Guo et al. When they were leaving the Philippines. And I guess kasi since this is in aid of legislation, they're trying to find a way to make sure that our borders are tighter and stricter. Yes. And our monitoring and of course, mechanism. yung synchronization ng all agencies involved. Kasi And I think, apparently, parang hindi sila nag-uusap. And I think karugtong rin kasi nito is the way we disperse or use our intelligence budget, which has something to do with all of this that is going on. Exactly. Pero, don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. stay with us! Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Let's continue Okay, let's with continue. our countdown. May second voice ako narinig. Anyway, going straight to our top 2. Davao City Mayor Baste Duterte slams the police over their operations against Apollo Kibuloy. Duterte says the PNP is using excessive force amid their unauthorized occupation at the KOJC compound. He adds that while he respects the implementation of the arrest warrant against Kibuloy, it should adhere to the rule of law. According to Duterte, as much as he wants to intervene, the police personnel will only listen to the PNP chief and to their commander-in-chief, President Bongbong Marcos. Yun. Actually, sinasabi nga ng IBP Davao chapter through President Attorney Antonio Pido, sabi niya that the police have the right to enter a premise or enter premises if they have reasonable grounds to believe that the person they intend to arrest is within the area. So, referring to the search for Pastor Apollo Kibuloy at the KOJC compound. Diba? And he adds that the reasonable time to search the premises depends on its size. Kasi napakalaki nga naman ng KOJC. Tulad na nabanggit natin kanina, 30 hectares, 42 structures, and may mga tunnels and secret hallways or daanan. Alright, let's continue with our countdown.
remaining at the top of our list is Pastor Apollo Kibuloy. The tension between the Davao City Police and members of the Kingdom of Jesus Christ continues as authorities look for Kibuloy. Kibuloy's legal camp also claimed that the police may possibly use explosive devices to locate the hiding fugitive. The heat between the Davao City Police and members of the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, subsided on the third day of looking for religious leader Pastor Apollo Kibuloy. Still, the conflict between the two continues. KOJC members threw foul substances to the Davao City Police. They were reportedly made of spoiled food and human waste. The tension started after the KOJC members did not follow the police's ultimatum of removing the barricades around the compound. Some members of the media also got involved in the ruckus. A News 5 cameraman was brought to a hospital after he fell from a crane, while News 5 reporters Gary De Leon and Bril Montalvo were also harassed by KOJC members. Coordinated naman ang pagpunta namin dito. Okay nga, coordinated. Coordinated kayo, papasok kayo ito. Ang mali lang dyan, pagdating ng reporting nyo, iba na. Hindi ganun bro. Ganon ang ginagawa nyo, huwag nyo kaming gawing tanga. Baliktad, permit di ba? Kami pwede ako sa inyo mga headline. Hindi lang magkarong, di ba? Sir, katong Our mobile journalist, Merimon Reyes, also got verbally harassed by them. 6 police officers were injured from the tension with KOJC members since yesterday. The Philippine National Police, or PNP, expressed confidence of locating Kibuloy after they detected a heartbeat underground. Naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. But KOJC lawyer attorney Israelito Torion said the police probably detected a mouse's heartbeat. He also claimed that Police Regional Office 11 Chief Nicolas Torre III hinted the possibility of using explosive devices in the alleged underground tunnels of the KOJC compound. It was intimated, but according to him, it will not be his force who will implement the same. I don't know who will, but it was my understanding that somebody will do it. Balikan po natin ang Davao City kung saan patuloy pa rin ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Joining us live from Davao City is mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, sa ngayon medyo mapayapa at tahimik pa itong kakabaan ng CP Garcia National Highway. And as a matter of fact din, yung ilang mga linya dito, passable pa rin naman siya ng private and public utility vehicles. Pero pagdating doon sa may kalahati, papasok na sa subdivision, kinikilala muna ng pulisya kung yung mga nakasakay ba nito, yung i-drop off ba nito, ay residente ng subdivision para papasukin. Pero hindi nila pinapapasok yung, kumbaga wala namang kinalaman, paglagpas itong parang barikada ng pulisya. Nung tayo rin kanina mula doon sa hotel natin, yung pagpapunta na dito sa pa-airport tsaka dito sa highway, may mga nagche-checkpoint din sa mga sasakyan at tinatanong kung saan pupunta, kung sa Davao International Airport ba, dito ba sa CP Garcia, kasi kung sakali man daw na ibang lugar yung kailangan puntahan, parang idedirekta na mag-reroute na lang at dumaan sa ibang pupuntahan. Pero tayo, nakalagpas naman tayo dahil kailangan nga natin itong masilip. Ang naabutan natin kaninang umaga, yung mga KOJC members, nagpapahinga pa sila at nag-iipon pa raw ng lakas dahil nga raw mag-aapat na araw na sila dito. Kagabi rin nagkaroon ng shifting ang pulisya at ngayon ay nakapwesto na rin ulit at nakabarikada hanggang doon mismo sa gate papasok ng KOJC compound. Sa ngayon wala pa tayong naririnig ng ingay, hindi pa nag-escalate ang sitwasyon dito. Pero nagkaroon din ng press conference kanina lang din si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion at ang isa sa mga na-emphasize ngayong araw, actually 100% na raw ng 42 buildings ang napasok na Sabado pa lang neto nila General Torre. So ilang beses na raw itong binabalik-balikan lang at ang recent report na alam daw nila ay kaninang 4 a.m. pa lang may drilling daw na naririnig sa loob ng compound. Kaya ito yung lumalabas ngayon na impormasyon na sa mga basement ngayon hinahanap yung potential na lugar kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Pero again, nung nagtanong tayo kung meron na ba silang footages na pwedeng maibahagi sa atin dahil hindi rin tayo kakasilip sa loob mismo ng compound, ang nasabi sa atin wala pa raw silang
maipresenta. Balik sa inyo. Marymon, I'd like to clarify, no, kasi medyo nabawasan nga yung forces ng police. So currently ba, nakasecure lang ba ang PNP sa compound at sa KOJC compound, or are they continuing their search operations at the moment? Sa narinig din natin na detalye rin mula kay Attorney Israelito Torion, ongoing pa rin daw yung operation sa loob. Pero kung saang lugar man dito, hindi tayo nabigyan ng specific na detalye. Pero pagdating naman dito sa labas mismo ng compound, tuloy pa rin yung pagbabarikada ng pulisya. Pero wala naman tayong nakikita pang parang standoff na nangyari tulad kahapon kung saan yung hilera din ng mga KOJC members parang nagkakaroon ng gitgitan tsaka yung barikada ng pulisya. Nung tinanong din natin kung matutuloy ba yung prayer rally nila kasi nga niligpit din yung stage nila, yung music, yung setup nila, yung mga upuan nila. Ang nasabi sa atin ni Atty. Israelito, hindi pa raw niya alam kasi ang klase ngayon ng mga estudyante dito sa Jose Maria College ay parang ginawang online daw dahil nga hindi pa rin maitutuloy yung face-to-face classes nila. So pagdating doon sa prayer rally nila ngayon, kakausapin niya pa raw ang administration ng KOJC para makita kung ano pa raw ang gagawin o ipapractice ngayon sa lugar na ito ng KOJC members. Balik sa inyo. Marymon, tanong ko lang doon ba sa naging press conference nitong legal counsel nila Pastor Apollo Kibuloy, nabanggit niya doon yung kanilang determinasyon na sila ay magsasampa ng reklamo laban sa dito sa mga pulis na supposedly sinasabi nila ay overkill at hindi daw naayon sa batas ang kanilang ginagawang paghahalughog ngayon sa kanilang compound. Yes, Angela. Actually, isa pa sa pinag-usapan kanina ay yung warrant of arrest, pati nga yung search warrant kasi nga hindi nagiging makatarungan. Ayon kay Attorney Israelito, itong nagiging search operations dahil nga parang nagkakaroon ng dahas. At the same time, nabanggit nga na may pagbobombang posibilidad na mangyayari. Ang nabanggit niya rin sa atin, ang gusto raw nilang magkaroon ay parang agreement sa pagitan ng KOJC tsaka ng member ng pulisya para magkaroon daw ng mutual na pagkakaintindi o yung sistema para pagdating sa pagpasok ng compound, kung may kasama ring media na maaaring pumasok, at saka yung sistema rin kung paano lalabas-pasok. Dahil sila rin daw mismo nahihirapan pumasok sa compound dahil nga hinaharang din daw sila ng pulisya. So yun din yung pinaka-sinabi ni Atty. Israelito, kailangan din daw nilang magkaroon ngayon na parang mutual agreement para mapag-usapan daw ito. Pero kine-question pa rin nila itong search operations na nakikita nila ay paglabag sa karapatang pantao ni Pastor Apollo Kibuloy, pati ng iba pa raw na nadadamay ito. Pwede bang ang tawag dito, alam ba natin, natanong ba natin kaya dito sa legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy kung kailan niya huling nakausap ang pastor? Wala tayong nakuhang detalye tungkol dyan. Ang pinaka-natanong natin kanina, attorney, na may detalye na ba, may information na ba na nahuli na raw ata si Pastor Apollo Kibuloy? Ang sabi niya kung natuloy man daw, kung totoo man daw yun, ay dapat daw nagiging maingay na yung cellphone niya noon. So dahil nung tinignan niya yung cellphone niya habang nasa press con, wala naman siyang nakukuhang impormasyon mula sa mga contact niya. So hindi pa rin kumpirmado kung nasaan na ba, ano na ba ang sitwasyon ngayon ng search operations sa loob. Yes, Marymon, looking at yung video ngayon and compared to yung kinausap ka namin yesterday, medyo kalmado nga ang sitwasyon. Ang tanong ko is, do you expect a build-up of forces again later on in the day? May nakausap ka ba from the PNP side if they will bring back the forces? Kasi ang sinabi ni Colonel Jean, papahingahin lang daw nila yung iba, kaya nag-secure daw dyan, only 600 daw. Yes. Nawala. Marymon? Can you hear us now? Sayang, may sagot pa si Marymon. Marymon? Oo. Antayin natin kung makakausap ulit natin si I wanna know kasi noong umpisa, 2000. 2 to 3. Oo, 2 to 3. I'd like to see kasi if this is the new norm moving forward, ganito na ba ang magiging sitwasyon, kalmado and less officers on the ground, or babalik ulit mag-build up ulit ng forces sa search. Kasi ang pagka-intindi mo sa sinasabi ni Colonel Jean Fajardo, they're focusing already on a specific area. Sa digging. No longer yung wide search ang nangyayari sa PNP. Pero di ba kasi I was asking you then on the way here kung yung mga nahalughog nila, yung mga natapos na nila na mga area sa loob ng compound, may mga naka-standby din na mga
authority doon kahit natapos na yun. The way naman the police conduct searches, may protocol sila. They're trained to do that. Kaya sinakala siguro ng council ng KOJC na Saturday pa lang kompleto na when the police came out with a different number. It's because siguro ang initial force, ang initial search team kasi generic searches. Yes. And then yung specific searches nila comes in later. So for the police, sa kanila, hindi pa kami complete. We're only at 1/4. Yun yung kanilang strategy. Yan ang strategy. Kumbaga. Okay, Ayan, si balikan Merrimon. natin si Merrimon. Merrimon. Merrimon, balikan natin yung question ko. Do we expect a build-up of forces again soon or ganito na ang new normal dyan sa area ng KOJC? Pagdating dun sa members ng KOJC na nakausap natin, kaninang umaga ang sabi nila nagpapahinga lang daw at nag-iipon ng lakas. Pero hindi malabo na babalik at babalik din sila hanggat hindi pa raw natatapos nga itong kumbaga alitan sa bagitan ng pulisya at saka ng KOJC. Pagdating naman sa Davao City Police, kagabi pa lang nakausap natin at nasabi nga na may shifting. So yung mga nakapwesto rito, ilan ay bago na at tuloy-tuloy pa rin naman daw yung pagbabarikada nila. Pero in terms of numbers, wala pa tayong nakukuhang estimate kung ilan pa ba yung ide-deploy dito na pupwestong pulisya. Pero ang nasabi nila sa atin ay nakabantay sarado daw sila ngayon, lalo-lalo na sa mga entry points, tsaka yung mga daanan ng sasakyan kung saan pwedeng mamaya habang lumilipas pang oras ay daragsa ulit ang tao. Kasi kagabi, supposedly bukas na itong CP Garcia Highway pero nagbarikada ulit dahil dumami yung mga KOJC members. Right. Kumbaga umulan din kasi kaya gumilid muna yung mga tao. So ngayon bukas ulit ang CP Garcia para sa mga sasakyan pero chances are pag dumami ulit ang tao baka isara na naman ito para nga doon sa rally na isinasagawa ng KOJC. Balik sa inyo. Merrimon, last na mabilis na lang meron ba tayong confirmation sa sinasabi nila na baka daw putulan ng supply ng kuryente at tubig yung compound para mas madali po ang kanilang operasyon daw ng mga pulis? Nung tinanong natin muna yung mga KOJC members, ang sabi nila oo raw na mapuputulan daw sa loob ng compound. Pero kasi nung nagkaroon ng press con si General Marvil noong August 25, ang nasabi niya, wala raw pagpuputol ng tubig at kuryente. Pero that was as of August 25. Yes. Ngayon kasi, sinusubukan nating makakuha ng panayam mula sa PIO. Kaso hindi pa tayo nakakakuha ngayon ng response mula sa kanila. Kaya siguro antabayanan pa natin yung mga detalye tulad nito para malaman kung ano na nga ba yung sitwasyon sa loob ng compound. Balik sa inyo. Right, thank you mobile journalist Merrimon Reyes. Stay safe and we'll keep updated. Sige, dahil wala na tayong oras. antabayan na nila yung iba pang nating mga balita dito sa ating himpilan sa One News sa 1PH para dun sa mga update dito regarding sa nangyayaring search dyan sa KOJC compound and of course sa ongoing hearing naman ng Senate. Our eyes on the story is like a hawk on its prey. Oo. All right, with that, I'd like to leave everyone with a quote. Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once. I don't like, gusto ko ng money paper. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro the third. We are one, all sides all the time. All sides all the time. See you tomorrow. Nakaka-irritate, ganun.